GMRC Quarter 1, Week 1, Day 1. Mga layunin. Natutukoy ang mga batayang impormasyon tungkol sa sariling pamilya. At nakakikilala na ang mga batayang impormasyon tungkol sa sariling pamilya ay mahalaga sa pagkakaroon ng kamalayan sa sariling pagkakakilanlan tungo sa pagpapahalaga sa sarili. Bago natin simulan ng ating aralin, tayo ay maglalaro ng Pass the Ball. Narito ang mga panuto. Una, maghanda ng isang bola na may katamtamang sukat upang masalo ng mag-aaral na papasahan. Pangalawa, ihanda ang mga tanong na sasabihin ng mag-aaral tulad ng ano ang iyong pangalan at palayaw, ano ang petsa ng iyong kapanganakan at iba pa. At pangatlo, habang tumutugtog ang isang masiglang awitin o maaaring awitin ng buong klase, ipapasa ang bola sa katabi at kapag tumigil ang tugtog o natapos ang awit, ang mag-aaral na may hawak ng bola ay pipili sa mga naihandang tanong upang kanyang sagutin. Mga bata, ano ang naging damdamin ninyo nang tayo ay naglalaro? Bakit? Mahalaga ba na kilala natin ang ating sarili? Bakit? Mga bata, pagmasdan ang larawan. Para sa inyo, ano ang ipinahahayag ng larawan? Ngayon mga bata, sabay-sabay natin basahin ang mga sumusunod. Pamilya. Pangalan ng magulang o tagapangalaga. Bilang ng miyembro sa pamilya. Pangalan ng kapatid o kasama sa tahanan. Tirahan. At wika. Atin naman talakayin kung ano nga ba ang pamilya. Ito ay tumutukoy sa pinakamaliit na unit ng lipunan na binubuo ng ama, ina, anak at iba pang miyembro nito. Pangalan ng magulang o tagapangalaga. Ito ay pagkakakilanlang tawag sa magulang o tagapangalaga. Ang bilang ng miyembro ng pamilya ay tumutukoy kung ilan ang kasama sa tahanan. Ang pangalan ng kapatid o kasama sa tahanan ay ang pagkakakilanlang tawag sa mga kasapi ng pamilya. Ang tirahan ay ang tawag sa lugar o lokasyon kung saan matatagpuan ang tahanan. Habang ang wika naman ay ang tawag sa salitang ginagamit sa pakikipag-usap ng mga tao sa isang puok o lalawigan. Mga bata, basahin ang maikling tula. Ngayon mga bata, ano sa tingin nyo ang mensahe ng tula? Ano ang damdamin ng may akda sa kanyang pamilya? Sino-sino ang kasama mo sa inyong tahanan? Mahalaga ba ang batayang impormasyon tungkol sa pamilya? Bakit? Narito naman ang ilang katanungan tungkol sa inyong pamilya. Sa pagkakataong ito, magkakaroon tayo ng judge na pag-uusap. Maghanap ng kapareha at sagutin ang mga sumusunod na mga tanong. Tandaan mga bata, ang pagkakaroon ng mga batayang impormasyon tungkol sa sariling pamilya ay mahalaga sa pagkakaroon
ng kamalayan sa sariling pagkakakilanlan tungo sa pagpapahalaga sa sarili. Ngayon naman ay iguhit ang masayang muka kung ang pangungusap ay nagsasaad ng pagkilala sa batayang impormasyon tungkol sa pamilya at malungkot na muka kung hindi. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Ngayon naman ay ilista sa iyong kwaderno ang mga batayang impormasyon tungkol sa iyong pamilya tulad ng mga sumusunod. Day 2. Natatandaan ba ninyo ang ating araling kahapon? Sa pagkakataong ito, bigkasin nating muli ang tulang ang aking pamilya. Mga bata, ano-ano ang mga batayang impormasyon tungkol sa pamilya na ating tinalakay kahapon? Sa saliw ng awiting Kung Ikaw ay Masaya, pagugulungin ng guro ang dice. Ang mag-aaral na matukoy kaakibat ng bilang sa pinagulong na dice ay sasagot isa-isa sa sumusunod na mga tanong. Ating talakayin naman kung ano nga ba ang hanap buhay. Ito ang tawag sa pinagkakakitaan o kinabubuhay ng pamilya. Tirahan. Tirahan ang tawag sa lokasyon o lugar kung saan nakatira ang pamilya. Lunsod o bayan na kinabibilangan ang nakasasakop sa lokasyon ng tirahan. Ang lalawigan o probinsya naman ay ang pangunahing unit ng lokal na pamahalaan na hinahati sa mga lungsod at mga bayan. Ngayon naman ay ipaskil ang mga sumusunod na katanungan ng magkapareha. Magpalitan ng pagsagot. Ngayon naman mga bata, hulaan nyo kung anong salita o konsepto ang tinutukoy base sa mga batayang impormasyon.
Ngayon naman ay punan ng letra ang padlang ayon sa kahulugan na sasabihin ng guro. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Mga bata, punan ang mga patlang ng mga batayang impormasyon tungkol sa sariling pamilya. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Mahusay ninyong natukoy at naiisa-isa ang batayang impormasyon ng sarili. Sa pagkakataong ito, ay gagawa tayo ng family portrait. Day 3. Mga bata, huli nating basahin ang maikling tula. Maaari niyo bang sabihin sa akin kung ano-ano ang mga batayang impormasyon tungkol sa pamilya na ating tinalakay kahapon? Ngayon naman mga bata, basahin ang kwento tungkol sa pamilya maligaya ni Via Vida R. Guevara. Narito naman ang ilang mga gabay na tanong. Tandaan mga bata na ang pamilya ay tumutukoy sa pinakamaliit na unit ng lipunan na binubuo ng ama, ina, anak at iba pang miyembro nito. Habang ang pangalan ng magulang o tagapangalaga ay pagkakakilanlang tawag sa magulang o tagapangalaga. Ang bilang ng miyembro ng pamilya ay tumutukoy kung ilan ang kasama sa tahanan.
Ang pangalan ng kapatid o kasama sa tahanan ay ang pagkakakilanlang tawag sa mga kasapi ng pamilya. Habang ang bilang ng miyembro naman sa pamilya ay tumutukoy sa dami ng miyembro ng pamilya. Ang tirahan naman ay ang tawag sa lugar o lokasyon kung saan matatagpuan ang tahanan. At ang wika ay ang tawag sa salitang ginagamit sa pakikipag-usap ng mga tao sa isang puok o lalawigan. Hanapbuhay naman ang tawag sa pinagkakakitaan o ikinabubuhay ng pamilya. Ang lungsod o bayan na kinabibilangan ang nakasasakop sa lokasyon ng tirahan. Habang ang lalawigan o probinsya ay ang pangunahing unit ng lokal na pamahalaan na hinahati sa mga lungsod at mga bayan. Ngayon mga bata, bakit mahalaga ang mga batayang impormasyon tungkol sa pamilya? Maaari niyo ba itong ipaliwanag? Pangalawa, ipahayag o ikwento ang hindi makakalimutang karanasan kasama ang inyong pamilya. Pangatlo, iguhit ang isang simbolo o representasyon ng mga magagandang karanasan mo kasama ang inyong pamilya. Ngayon naman ay punan ng letra ang panahang ayon sa kahulugan na sasabihin ng guro. Susunod ang sagot sa sagutang papel. Day 4. Ngayon ay magbalik-aral muna tayo mga bata. Una, sino ang inyong nilalapitan kapag kayo ay may problema? Pangalawa, ano-ano ang mga batayang impormasyon tungkol sa inyong pamilya? At pangatlo, ano-ano ang inyong mga masasayang karanasan kasama ang pamilya?
Mga bata, tandaan na ang wika ang tawag sa salitang ginagamit sa pakikipag-usap ng mga tao sa isang pook o lalawigan. Ang hanap buhay naman ay ang tawag sa pinagkakakitaan o ikinabubuhay ng pamilya. Ang lungsod o bayan na kinabibilangan ang nakasasakop sa lokasyon ng tirahan. Habang ang lalawigan o probinsya ay ang pangunahing unit ng lokal na pamahalaan na hinahati sa mga lungsod at mga bayan. Ngayon mga bata, punan ang mga patlang ng mga batayang impormasyon tungkol sa pamilya. Ngayon ay sagutin ang mga sumusunod na mga katanungan. Narito pang isang karagdagang gawain. Punan ng angkop na letra ang patlang sa kahulugan na sasabihin ng guro. Ngayon naman ay isulat ang check kung tama ang pahayag at X naman kung mali. Ngayon mga bata, ilista sa iyong kwaderno ang mga batayang impormasyon tungkol sa iyong pamilya tulad ng mga sumusunod. Mahusay mga bata! End of week 1.